Tara na pare, baka may makita sa atin. Peter! Peter! Tulungan niyo po kami! Tulong! Hindi ko na kaya, Tony. Hindi ko na kaya. Tandaan mo sana lagi. Wala akong minahal kundi ikaw. Mahal na mahal kita, Peter. Hindi ko alam kung paano mabubuhay pag wala ka. Tony. Peter. Peter. Peter! Peter! Naku, napaka-tragic naman pala nung nangyari dito kay Tony. Oo nga, tragedy naman ang drama natin. Medyo malungkot, umpisa pa lang. Hindi ko yata nakaya to, teka. Pero hindi, alam mo, para sa inyo rin, napakaganda nitong storyang to. Talagang habang nag-unfold, mai-in-love ka. Ba't nabasa mo na? Habang binabasa ko nga, napapatingin ako sa'yo eh. Ay, ano ba? I-share eh. Sige, ako na mabasahin na natin. Ito, ang ganda nitong story to, kaya dapat dyan lang kayo. Simulan na natin. Okay. Dear Marvin and Jelena, call me Tony. Gusto ko lang i-share ang kwento ko sa televiewers ng Dear Friend dahil naniniwala akong magbibigay ito ng panibagong pag-asa para sa mga taong nakaka-experience ng kalungkutan o trahedya sa buhay nila. Aaminin ko, Jolina, na hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako sa tuwing maaalala ko ang nangyari sa una kong boyfriend, si Peter. Madalas kong dalawin ang puntod niya noon sa sementeryo, pero hindi ko ina-expect na ito pala ang magbibigay daan para mag-heal ang emotional wound na dulot ng maagang pagkamatay ni Peter. Gandang umaga ho, sir. Umaga. Manong, dumating na ba yung lapida ng mami ko? Dumating ho kahapon. Siya nga pala, sir. Bukas ko na lalagyan yung damo libingan ng mami mo. Nag-uulan dito eh. Sige po. No? May dumalaw ba dito? Kanino galing yun? Baka kay Ma'am Tony. Alam naman, sir. Ugali nun, pag may patay dito, nilalagyan niya ng mga bulaklak. Tony? Opo. Ayun nga, ate, oh. Happy anniversary, honey. Dati-rati ikaw nagbibigay ng bulaklak sa akin. Ngayon ako na. Miss na kita, Peter. Walang araw na hindi kita inisip. Wala nang sa-isa yung buhay ko ngayong wala ka na. Hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay ngayon. Mahal na mahal kita. Miss, kung kailangan mo to.
Kailangan ko privacy. Please leave me alone. Ang sungit naman nito. Ako na nga ito nagmamagandang loob. Ako pa natarayan. Sinabi ko sana wala nang mabago. Ngayong linggo, pinakamaiilap na pating magpapakita. Ang hayop na pinagsamang balyen at pating ipapakilala. Mga hayop na matindi ang amoy powers. Sunod na titibok ang puso ko. Tagal naman na sundo ko. Baka na-traffic lang. Gusto ko sana ipahiram yung jacket ko sa'yo. Kaso baka sungitan mo na naman ako. Sorry kanina. Okay lang yun. Hindi naman kita eh. Ayaw mo pa istorbo. Gusto ko lang sana magpasalamat sa'yo. Kasi sabi sa akin, ikaw din yung dala ng bulaklak sa puntod ng mami ko. Condolence. Sino nga palang dinadalaw mo dyan? Mami mo or daddy? Boyfriend ko. 7th year anniversary kasi namin eh. 7? Tagal na. High school pa lang kami, boyfriend ko na siya. 2 years ago siya namatay. 2 years. Tagal na pala. Akala ko recent lang. Hello? Nandiyan na kayo? Sige, pupunta na ako dyan. Sige, mauna na ako, ha? Alex, Tony. pwede ko ba makuha yung number mo? O ano, binigay mo ba? Hindi. O akala ko bang cute? At bakit ko naman ibibigay yung number ko sa kanya, no? Para makipag-textmate. Pwede ba? Wala akong panahon. Ang taray mo naman, nakikipagkaibigan ng tao sa'yo. Makikipagkaibigan ka lang sa sementeryo pa. Bakit? Doon na ba ngayon yung bagong pick-up place ng mga babae ngayon? Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka hindi ko naman gusto na hingin yung number ng babae. Kaso hindi ko na pinalagpas kasi maganda. Baka naman may boyfriend nga. Dinalaw niya doon yung ex-boyfriend niya. Ex? Naku pare, problema yan. Paano kapag nagkatuluyan kayo, tapos seloso pala yung ex? Mumultuhin ka nun. Sana mag-text. Ba't hindi ikaw mag-text? Hindi niya binigay yung number niya eh. Pero kinuha niya yung number ko. Ate, di ba nasa yung number niya? Oo. Anong kasing pangalan niya? Alex. Free ka ba tomorrow, 12 noon? Tony.